Denise POV. Mahigpit na hinawakan ni Tristan ang kamay ko as he lead me at the center of the reception area. The MC asked to have our first dance as a couple. Pinagbigyan namin to while everybody around us was clapping out of delight. Marahan kaming sumayaw sa gitna with our eyes locked with each other. Hindi pa ba tayo pwedeng umalis? Nakasimangot na naman ng asawa ko, kaya naman pinili kong tawanan to. Love, hindi pa pwede. May mga bisita pa tayo. Hindi naman kasi magandang ideyang naisip niya na basta na lang kami aalis bigla sa reception. Kaya na nila yan, mi amor. I miss you so much. Uwi na tayo. Nakangusong sabi niya. That's why I shook my head. No love. Isa pa, bukas pa naman ang flight natin. Bakit ka ba nagmamadali? Tanong ko dito, pero alam ko naman kung anong dahilan niya. We are set to fly to Maldives para sa honeymoon namin. 1 week kami doon, kaya naman excited ako sa mga underwater experience na pwedeng maganap while we stay there. Susulitin ko tagang 1 linggo dahil pagbalik namin, trabaho naman ang aatupagin ko. Nakaset na kasi ang pangalawang lunch ng Denise Collection, so I'm praying na maging maganda din ang response sa mga tao dito, gaya nung una. Peace na nga kasi kita. Bago man lang tayo mag-flight, masolo muna kita. Ilang araw na, mi amor. I can't take it anymore. I almost laughed so hard because of his breakdown. Pero pinigil ko yon dahil baka lalo mainis ang asawa ko. Ikaw naman? Can't you wait for a while, love? Mamaya naman masosolo muna ako pag uwi natin. I kissed him on the lips dahil kailangan ko lambingin to. He sighed and pulled me closer to him. Okay, fine. I'll wait. I punish you, mi amor. Pinarapan mo ko ng husto. I just chuckled and inhaled his scent. Ang bango pa rin ni Tristan. Natapos ang sayaw and we went back to our seats. May program pang hinanda ang mga MC, kaya naman lalo mas nabagot si Tristan. Habang ako naman ay panay ang pangiinis sa kanya. Humanda ka talaga sa akin mamaya, mi amor. He glared at me while I was laughing. Dapat na ba ako matakot, love? He raised his eyebrows at me and smirked. You should. Pero dahil nakaisip ako ng kalokohan, ay lalo ako natawa sa reaction niya. Sorry, love. The red flag is up. I whispered. Kaya naman napailing ito. Like it's the most impossible thing to happen. You're kidding, right? No, love. Seryoso po ako. I said. Kaya naman napahinga to na malalim. I saw frustration in his eyes and I kept myself from laughing dahil baka mabuko niya ako. Damn it! He cursed. Saka niya tinungga ang wine na nasa baso niya. Hindi ko na lang yun pinansin hanggang sa lumapit ang mga kaibigan ko at nagyaya na makapagpakuha kami ng picture. Hinila ko naman si Tristan at kahit pa ayaw niya, ay wala siyang nagawa sa akin. Lumapit na din ang mga kaibigan niya, pati ng mga asawa nito for the photo. Bakit ba hindi ka man lang umiti? Jonas asked Tristan, pero hindi naman to pinansin ng asawa ko. Napilitan lang ata eh. Denise, tinakot mo lang ba to? Dagdag asar ni Daryl, kaya naman siniko siya ni Maxine. Who still looks stunning kahit pabuntis ito. Hindi ah, agad ko namang sagot. At bago pa tuluyang mapikon si Tristan, ay binulungan ko na to. I want to go home. Mahinang sabi ko, sabay kagat ng labi kaya napakunot naman ang noo niya sa akin. Mi amor? It sounded like a warning and I saw how his brows furrowed. Tara na, paalam na tayo sa kanila. I seductively said and I saw how his turn red. He groaned saka nilapit ang labi niya sa tenga ko. I really don't mind, mi amor. Paborito ko naman yung dinuguan. Nalaki ang mata ko sa sinabi niya. Saka ko siya hinampas na mahina. He laughed and hugged me tight, parang ayoko magpakawala. Mauna na kami. Sigaw ni Tristan sa mga kaibigan namin at naghiyawan naman ang mga to. Lumapit siya sa MC saka inabot ang mic dito while still holding my hands. Good afternoon, family and friends. As much as we wanted to say, kailangan po namin maghanda ng wife ko for our flight tomorrow. He smiled brightly at everyone habang nanatili akong nakatingin sa kanila.
Thank you very much for coming over and sharing this wonderful moment with us. Ibinalik ni Tristan ang mic sa MC at saka ko biglang binuhat. Bridal style, kaya napadili naman ako. Nagtawanan ang lahat sabay palakpak at may kasama pang cheer mula sa mga kaibigan niya. Go Monty Falcon! Dapat makabuo ka agad! I heard Jonah sa sinabayan naman ng tawa ng mga kaibigan niya. Hindi na yun pinansin ni Tristan dahil diretso na siyang lumabas sa venue. Ni hindi na nga ako nakapagpaalam sa pamilya ko, kaya kailangan tawagan ko na sila mamaya bago kami umalis bukas. Sumakay na kami ng kotse, then Tristan drove away from the place. Get ready, mi amor. He said na hindi inaalis ang tingin sa daan, with a smirk on his face. I told you, I have a period. And he told you, I don't mind. Natawa ko sa sinabi, while imagining horrible things in my mind. Napangawi pa ako dahil may imaheng sumingit sa isip ko at hindi yung magandang tingnan. What? Tristan asked na parang nahuhulaan ang iniisip ko. Nothing. I shook my hand. Mi amor, that is gross. He laughed kaya naman namula ang mukha ko. Naisip ba niyang iniisip ko? Really now? Him? Kissing my part with blood all over his lips? Muli na naman ako napangiwi, kaya lalong lumakas ang tawa niya. Love, stop it! Saway ko sa kanya, dahil hindi ko makontain sa isip ko ang bagay na yon. And probably, I won't let Tristan do that. For Christ's sake. Kinuha ni Tristan ang kamay ko, saka to dinala sa labi niya. Are you excited for our trip? Tanong niya sa akin. Of course, love. That would be our first trip as a husband and wife. Sagot ko naman. Don't worry, mi amor. You have all the time to travel the world. I just hope next time, may baby na tayong kasama. Looking at him staying that make my heart beat fast. I know that he already wants a child. Pero bakit nga ba hindi pa yung binibigay sa amin? Hey! He squeezed my hand, kaya napatingin ako sa kanya. Don't stress yourself too much. We will wait for it. He said. Tumango ako, pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang bagay na yon. Kaya naman naisip ko na magpunta sa doktor pagbalik namin galing Maldives. I just wanted to make sure. Dahil kung hindi ko may bibigay kay Tristan ng gusto niya, I will surely be devastated. Pagdating namin sa kondo, ay tinulungan pa ako ni Tristan na tanggalin ang gown ko. Inayos ko yon saka ako nagpunta sa bathroom. Agad ako nag-shower para mapreskuhan ang pakiramdam ko. I sighed. Saka ko pinilit inalis sa isipan ko ang bagay na gumugulo sa akin. I just hope things will be better. Dahil malulungkot talaga ako. If ever and I know that Hendrix will be sad too. Paglabas ko sa bathroom, ay naabutan ko si Tristan na may kausap sa phone niya. Sa tingin ko ang sekretary niya yon dahil nagbibilin siya dito. He immediately went inside the bathroom na matapos ang pag-uusap nila. Kaya naman agad kong kinuha ang hairdryer ko and blow-dried my wet hair. Nag-apply na din ako ng lotion sa katawan ko, saka ko uli sinuot ang robe ko. I didn't think of wearing clothes yet, dahil for sure, tatanggalin naman yun ni Tristan sa akin. Naramdaman ko na lang ang pagyakap ni Tristan mula sa likuran ko. I can smell his shower gel, and his manly scent and closed my eyes. Started to kiss me on my neck. He united my robe at nahulog yun sa paanan ko an instant. He kissed my shoulders habang ang kamay niya ay bumababa. You have your period, ha? Maloko niyang bulong sa akin and I smiled as I faced him. Yumakap ako sa leeg niya while looking at his eyes that is full of desire. I was just teasing you, love. Sagot ko sa kanya. That's a very bad move, Mrs. Montefalcon. He wiggled his eyebrows up and down, so I bit my lip. My hands traveled to his well-built body na medyo basa pa ng tubig. So what are you gonna do about it? I seductively asked, and he groaned na masaling kong alaga niya. Wala siyang suot na panloob, dahil kita ko nang nakasaludo na agad to. Let me think. He gave me a peck on my lips with a gentle bite on it. How about I tie you in bed?
Do you like that? Nag-init ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Well, it wasn't because I'm scared, but it is because of the excitement I felt. My center is strobing dahil na rin sa pagnanasang unti-unting bumabalot sa akin. Would you like that, mi amor? He savagely kissed me that I didn't have the time to answer him. I kissed him back. After that kiss, he looked at me straight in the eyes. He was waiting for my answer. I'm yours, love. Do whatever you want. Tristan POV. Pakiramdam ko, sinaniban ako nang marinig ko ang sagot ni Denise that I can do whatever I want with her. Agad ko siyang sinulak sa kama, saka ko siya sinundan while I devoured her lips. I cannot resist her even though I have been doing this for so long. Siya lang talagang kaisa-isang babaeng nagpabaliw sa akin ng ganito. And she is my wife right now. I'm just one lucky bastard for having a perfect woman as my wife. Agad akong tumayo at nagpunta sa closet. Naghanap ako ng pwede kong gawing panali, and I saw my tie. I got two of them, and hardly went back to bed, where she is patiently waiting for me. Kinuha ko ang kamay niya saka ko maingat na itinali sa isang side ng kama, ang isang kamay niya. I look at her, and she was biting her lips. Is it really okay with you, mi amor? I asked, dahil nagdadalawang isip pa rin ako sa gagawin ko. She smiled, and she nodded at me. Kaya naman itinuloy ko ang pagtali ko sa kabilang kamay niya. When I finally tied her up, ay bumalik ako sa mga labi niya. I kissed her as gently as I could to make her feel comfortable. This is the first time na gagawin ko to sa kanya. While sa ibang babae, nagawa ko na to. And I tend to get the satisfaction that I want. At tuluyan kong inangkin ang asawa ko. She was obviously tired, kaya naman hinayaan ko makatulog siya. I love you. Mahina akong bulong sa kanya. Wala akong narinig na sagot. Kaya alam ko na nakatulog na to. I close my eyes and I doze off to sleep too. Nagising ako and I don't know kung gaano ko katagal nakatulog. But I was halted kasi nag-iisa na ako sa kama. Tumayo ako at pinakiramdaman ko ang banyo. Pero wala namang tao doon. I got my boxers at agad ko yung sinuot. Saka ko lumabas ng kwarto. Mi amor? Tawag ko and I heard her faint voice in the kitchen. Nilapitan ko si Denise at nakita ko siya habang nakaharap sa stove. Napalingon siya and smiled sweetly at me habang hawak ang sandok. Hey, sorry, nagugutom kasi ako. Sabi ni Denise. You should woke up me, mi amor. Sana nag-order na lang tayo. Kastigo ko sa kanya dahil alam ko naman na pagod siya. It's okay, love. Nagugutom ka ba? She asked me at hindi ko alam kung bakit nag-react ang alaga ko sa ilalim ng boxers ko. Napatingin ang asawa ko dito, saka siya napangisi. Love, ikaw ang tinatanong ko at hindi ang alaga mo. Natawa ko sa sinabi ng asawa ko, saka ko siya nilapitan at niyakap. Hindi mo naman masisisi yan, mi amor. You always look hot and delectable kaya palagi siya nag-iinit. She rolled her eyes at me, kaya naman natawa na rin ako sabay halik sa tungki ng ilong niya. I love you, mi amor. And I love you too, love. We kissed, and that was enough to light the fire in us. Isinandal ko siya sa fridge while I hungrily kissed her lips. My hands started to travel. I hugged her and planted kisses on her neck while we are both panting. I just wish na may mabuo na kami ni Denise. Gusto ko na magkaanak dahil hindi na ako bumabata. Gusto ko ring masubaybayan pang paglaki na magiging anak namin. At magagawa ko yon kung ngayon mabubuntis ang asawa ko. I promise to work on it double time. I need her to get pregnant. Pero kung hindi taga kami magkakaanak, wala naman ako magagawa. Kailangan lang namin tanggapin yon na maluwag sa dibdib. Kain na tayo? Denise said. Kaya naman bigla ko napatayo. I helped her with her clothes, saka ko siya pinaupo. Ako na naghahayin ng niluto ng chicken adobo. Mabuti at may stock pa kami dito, dahil ayoko nagugutom ang reyna ko. That's right, she is my queen, and I will love her forever. Maaga kaming natulog,
Dahil bukas ng flight namin pa Maldives. I want to bring Denise to place na hindi pa niya napupuntahan. I want to make her happy for the rest of our married life. Because as I said, she is my queen, and she deserves nothing but the best. Denise POV. Alas 3 ng hapon na makarating kami sa hotel na pinareserve ni Tristan for our honeymoon in Maldives. Hard Rock Hotel Maldives in the name of the hotel, and it was beautiful and breathtaking. Ang hotel at mga villa ay napapalibutan ng asul na karagatan, and I'm so excited sa nakaschedule naming activities for the coming days. You like the place, mi amor? Tristan approached me and hugged me from behind. Habang nakatayo ako sa terasa ng hotel suite namin. It's so beautiful, love. I could live here. Masayang sagot ko habang inililibot ko ang mga mata ko sa ganda ng paligid. Mahaba ang flight namin, kaya naman inaya muna ako ni Tristan na magpahinga dahil mamaya ay pupunta kami sa isang underwater restaurant. Name Aita Undersea Restaurant, where he already made a reservation. It excites me to think na habang kumakain ka sa glass tunnel, ay makikita mo ang mga underwater creatures swimming freely. Hindi naman ako natulog. I just lie down habang hawak ko ang phone ko and scroll through my social medias. May mga nakatag na picture sa akin ng wedding, kaya naman panay ang comment ng mga kaibigan ko sa Milan. They all wish me happiness and a good life. After some time, ay nag-shower na ako para sa lakad namin ni Tristan. I wore a simple floral night dress na tinarnuhan ko ng white heels, while Tristan just wore his jeans and fitted shirt. He really looks so sexy pag nakaganito lang siya. Magkahawa kaming lumabas ng hotel at nakaabang na sa amin ng trooper para ihatid kami sa naturang restaurant. Pagpasok namin sa glass tunnel, ay namangha agad ako sa nakita ko. Nakakatuwa dahil kita mo ang mga isda and all sizes swimming freely. I heard tears on camera, kaya alam ko na kinuhanan ako ng picture nito habang nakatingin ako sa mga isdang naglalalangoy. Nilapitan kami ng head waiter ng restaurant, saka kami itinuro sa nakareserve na upuan para sa amin. He gave us the menu and suggested some specialties. Nakita ko na mostly isda ang specialties sila dito, kaya naman namili na ako ng gusto kong tikman. I'll try the masiuni and the reef fish cutlets. Sabi ko sa waiter. How about you, sir? Baling naman ng waiter kay Tristan. Give me fish curry and Maldivian lobster, and also a bottle of your best-selling wine. He looked at me. And to have dessert, if I want try the sa agobo bondi bay, mi amor, magugustuhan mo yon. Okay, sabi ko, saka ko ibinalik sa waiter ang menu. You like it here? He asked kaya napatango naman ako. You've been here before? Tanong ko sa kanya, and he just nodded. Pinanliitan ko siya ng mata, and that made him chuckle. I know what's going on in that pretty head of yours, mi amor. And I want to tell you na yung 4 na itlog lang yung kasama ko noon. Mga twice na yata kami nakapunta dito. Love, wala naman akong sinabi. Isa pa pas na yon. Ako na ang present at future. So wala namang kaso sa akin. Depends ako sa sarili ko. Yung mga past ko, hindi ko na nga halos maalala or kilala. Ikaw lang tagang kinamuhumalingan ko, mi amor. That's great to hear, Mr. Montefalcon. Dahil hindi ako papayag na may iba pa. Taas kilay kong sagot dito, kaya natuwa siya ulit. Don't worry, mi amor. It's you or no one. Everything he says that, nakakaramdam talaga ako ng kilig. Wala na akong hihilingin pa, aside from the baby that I am praying for. Dumating ang pagkain, and I enjoyed it very much. Masarap at taga namang fresh ang mga to. Hindi ka matatakot kainin, since fish naman to, and suitable sa kagaya ko nagme-maintain na figure. I took a shoot of us while dining, and posted it on my Facebook account, at padami agad ang like at nag-comment sa post ko. Underwater restaurant in Maldives, 2 thumbs up. After eating, ay nagpahatid na kami ni Tristan sa hotel, pero hindi muna kami pumasok sa loob, dahil inaya niya ako maglakad sa tabing dagat. The water is calm,
and the sound of the waves is relaxing. Tristan hugged me from behind habang sabay kaming nakatingin sa dagat. I can say that this is his favorite position sa tuwing naglalambing siya. He would embrace me while planting kisses on my head. He would sometimes rest his chin on my shoulders while giving shallow kisses on my neck. I so love this man because he never fails to make me feel that I am loved. Let's go inside. Malamig na, mi amor. You might catch a cold. Okay, let's go. Aya ko naman sa kanya. Bumalik kami sa hotel, hand in hand, and that night, we felt each other's desire. We made love all night, and even if this is not the first time, palagi ko nararamdaman ang kasabikan ni Tristan sa akin. A baby made in Maldives? Well, that will be more special, and I hope it will happen. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.